Isang malakas na ugong, kasunod ang pagyanig ng lupa, at sa loob lamang ng ilang segundo, mga gusaling dating matibay, naging sementeryo ng buhay. Sa Pampanga, isang gusaling ginagawa pa lamang, biglang bumagsak habang may mga manggagawang nasa loob. At sa Mindanao, matapos tumama ang isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol, sunod-sunod na gusali ang gumuho. Mga estudyante, manggagawa, ordinaryong Pilipino, lahat naging biktima ng trahedyang hindi nila inaasahan. Pero ang tanong, natural disaster lang ba ito o may kapabayaan na matagal nang binabalewala? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang nakakakilabot na trahedya na gumising sa takot ng maraming Pilipino. Ang pagbagsak ng isang gusali sa Pampanga at ang mga gusaling gumuho matapos ang 7.8 magnitude na earthquake sa Mindanao. At habang dumarami ang bilang ng mga nasawi, talaga bang handa na tayo sa mga ganitong klase ng sakuna? Noong May 24, 2026, isang 9-story building na under construction sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga ang biglang bumagsak bago mag-umaga. Sa loob ng gusali, naroon pa ang maraming construction workers. Ang ilan, hindi na nakalabas ng buhay habang tumatagal ang retrieval operations. Pataas ng pataas ang death toll. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, umabot na sa 28 ang kumpirmadong nasawi, habang 27 naman ang matagumpay na nailigtas mula sa gumuhong gusali. Ang 9 na palapag na gusali ay nakatakdang maging isang hotel nang ito ay biglang bumagsak noong madaling araw ng May 24, 2026. Ayon sa Department of Labor and Employment, dati nang napatawan ng work stoppage order ang proyekto dahil sa mga natukoy na kakulangan sa safety standards. In plain view po, nakita po ng ating mga labor inspectors na mayroong poor working conditions. Yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. Dahil dito, nagsampa na rin ng mga reklamo ang ilan sa mga pamilya ng mga biktima laban sa mga umano'y responsable sa proyekto. Sa bawat nahuhukay na katawan mula sa semento at bakal, isang pamilya ang nawawalan ng ama, kapatid o anak. Isa sa pinakamasakit sa trahedyang ito, marami sa mga biktima ay simpleng manggagawang naghahanap lang ng ikabubuhay. Pumasok sila para magtrabaho, pero hindi na sila nakauwi. Dito nagsimulang magalit ang maraming Pilipino. Dahil kung may warning na pala noon, bakit natuloy pa rin ang construction? Isipin mo ito, nasa trabaho ka, biglang yumanig ang paligid. May sumisigaw, tumatalsik ang bakal, at bago ka pa makatakbo, bumigay na ang buong gusali. Madilim, mahirap huminga, at hindi mo alam kung makakalabas ka pa. Ganito marahil ang pinagdaanan ng ilan sa mga biktima. Relax lang kuya, relax lang. Habang ang mga rescuer halos araw at gabi naghuhukay sa napakadelikadong debris. May posibilidad pang bumigay ang ibang parte ng gusali, pero tuloy ang operasyon dahil bawat segundo maaaring may naghihintay pang mailigtas. At habang sariwa pa sa isip ng mga Pilipino ang trahedya sa Pampanga, isa na namang bangungot ang tumama sa bansa noong June 8, 2026. Isang napakalakas na magnitude 7.8 earthquake ang tumama sa Mindanao. Isa ito sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas sa mga nakaraang dekada. Ang epicenter malapit sa Sarangani Province, pero ramdam ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. At sa lakas ng lindol, sunod-sunod ang pagbagsak ng
ng mga gusali. Kabilang sa mga gumuhong istruktura ang ilang commercial buildings, warehouse facilities at maging isang branch ng Jollibee sa General Santos City na nakuhanan pa ng video habang bumabagsak. Nasira rin ang ilang paaralan at pampublikong gusali sa unang araw pa lamang ng pagbubukas ng klase sa maraming bahagi ng Mindanao. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 45 ang naiulat na nasawi, 487 ang nasugatan at 17 pa ang nawawala matapos ang lindol. Libo-libong pamilya ang napilitang lumikas sa iba't ibang rehiyon kabilang Soc-Sargen, Davao Region, BARMM at Zamboanga Peninsula. Habang patuloy ang nararanasang malalakas na aftershock. May mga paaralan ding nasira habang first day of classes pa naman ng mga estudyante. Ang excitement sana ng pagbabalik eskwela, napalitan ng trauma at takot. Habang tumatagal, dumadami rin ang kumpirmadong patay. May mga natabunan ng landslide, may naipit sa bumagsak na gusali at libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan. Ngayon, pag-usapan natin ang tanong na naiisip ng marami. Bakit bumagsak ang mga gusali? Dahil lang ba sa lindol? Hindi. Sa maraming kaso sa iba't ibang bansa, hindi lang lakas ng lindol ang dahilan ng collapse. Kadalasan, may kombinasyon ito ng mahinang structural design, substandard materials, corruption, at kakulangan ng safety inspections. Sa ibang international studies tungkol sa 7.8 magnitude earthquakes, lumalabas na maraming gusali ang hindi kinaya ang sobrang lakas ng seismic force dahil hindi sapat ang structural resistance. Kapag may shortcut sa construction, kapag minadali, kapag may hindi sinunod sa tamang building code, isang malakas na lindol lang, pwede nang maging death trap ang isang building. Magkaiba man ang sanhi ng dalawang trahedya, may isang bagay na pareho sa kanila, parehong nagdulot ng pagbagsak ng mga gusali. Sa Pampanga, isang gusaling hindi pa tapos itayo ang bumigay. Sa Mindanao naman, mga gusaling dapat sana ay proteksyon ng tao ang naging dahilan ng pagkakasugat at pagkamatay ng ilan. Ipinapakita lamang ito na hindi sapat ang pagtatayo ng maraming gusali. Mas mahalaga ang tanong, ligtas ba talaga ang mga ito? Handa ba sila sa lindol? Nasusunod ba ang lahat ng building codes? At may sapat bang inspeksyon bago payagang gamitin ng publiko? Dahil sa isang bansang matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, ang susunod na malaking lindol ay hindi tanong na kung mangyayari, kundi kailan. Sa likod ng bawat numero, may totoong tao. May pamilyang naghihintay. May bata na hindi na muling mayayakap ang kanyang ama. May asawa na hindi na muling makakauwi sa mahal niya. Ang pinakamalungkot, marami sa mga pagkamatay na ito, maaaring naiwasan. Ang mga trahedyang tulad nito, hindi lang dapat nagiging balita. Dapat itong maging paalala na ang kapabayaan ay kayang pumatay, na ang korupsyon sa construction ay hindi simpleng paglabag, kundi posibleng sentensya ng kamatayan. Para sa mga biktima ng Pampanga building collapse at sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, nakikiramay po ako at ang buong DocuDayan community. Hindi man natin mabago ang pangyayari, pero sana natuto tayo. Dahil sa susunod na paglindol, ang tanong ay hindi kung gaano kalakas ito, kundi kung gaano tayo kahanda. Kung gusto nyo ng mas marami pang documentaries, mysteries at mga totoong kwento sa Pilipinas, mag-subscribe sa channel na ito, DocuDayan, at samahan nyo akong manood sa susunod na video.